Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Then after reading in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, turn your Bible, John chapter 3 verse 16. Now, this month of December, mo ni atong giving month. So, supposed to be magawali ko about sa paghatag, but sometimes I did not gyud nga kuan ang atong Sunday school teachers nga mao gayang giwali, no? Apan maigsoon ko sa Ginoo, importante kaayo ni nga ang mga Kristohanon, we know the reason why nga ngano nga muhatag ta diha sa buluhaton sa Ginoo. The message this morning, why we need to give for God's work. Why we need to give for God's work. Nganong muhatag ta diha sa buluhaton sa Ginoo. Now, in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, singala mo, Pastor, ang imong text is Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Murag dili man na text sa giving, but I will explain you later. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Atong dunganan sa pagbasa. Are you ready? Of course, there's verses in the Bible. Atong gibasa karon, it's about our salvation. Atong dunganan sa pagbasa, ready, go. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Now turn your Bible in John chapter 3 verse 16. I know some of you, kasagaran na to, ato nang na-memorize nga versikulo sa Bible. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, nga kami imong giluwas, Ginoo. Salamat, Lord, nga dunay tao nga imong gigamit sa pag-share kanamo sa maayong balita. Thank you, O God, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Kami, bisan kami makasasala, we are saved. Nakasiguro mi nga moadto mi sa langit because the Lord Jesus Christ died on the cross ug nituo kami kaniya. According to your word, we have hope in heaven. Lord, help your people to understand, O God, the importance that we need to give for your work, O God, as you commanded us. And bless this message. In Jesus' name I pray. Amen. Manglingkod mo, daghang salamat. We lost an opportunity because we don't understand the purpose of God in giving. Now, giving is not a burden. Christian, ang paghatag dili ni palasunon. If you understand the purpose of God in giving, dili ni burden, dili ni palasunon, but it is an opportunity to every one of us. When a church gave for mission, it is not a burden for a church, but it is a privilege to be blessed by God. Well, siguro nadunggan na ninyo kaning akong istorya nga adunay bata nga ganahan kay siya og tigmo unya dunay dako sad nga tawo nga grabe ka sugarol, and then nakita niya ang bata nga gadala og daghan kaayo nga sinsilyo nga gikumkum sa bata. Unya ang mao nga sugarol nga tawo iyang gitintal ang bata nga magsugal sila. Iyang giingnan nga dong di ba ganahan ka og tigmo-tigmo. Siya, unsa man, pustahan na ita. Magtigmo ko, unya, kung makatubag ka, tagaan ta ka, o pilay atong pusta. Pero, kung di ka katubag, kanang imong kwarta, o pilay atong pusta, ihatag sa dimonako. Ingon ng bata, gamay mamangko sir, ikaw dako man ka. Kung siya, mas daghan magkagnahi, dibaw atig mo, siya, sugot ko, basta, kung mapildi ko, mohatag, kung ako'y magtigbo, kung dili ka katubag, hatag kagwan, dus, pero og makatubag ka, hatag lang kong piso. Kuan ba? Kanang, kuan sa posta ba? O si tawagan na, kanang,
partida sa pusta. Ingon ang ingon tong sugaro. Sa sige. Isa ingon ng bata, sige, ako itik mo ha, ingon ng bata. 7 ka ulo, 25 ka mata, 20 ka pako, nilupad, unsa man. Pero ingon na huna, gyud sa sugarol. Huwag siya cancer, oy. Mahatag sa dos, ingon po siya sa bata nga. Unsa man na answer ato, so wa po ko kabalo, na piso. So gansi. So daghang mga Kristohanon, sige ka gansi. Nga naman, we lose our opportunity because we don't give. Now, dili ta mo hatag kay hadlok na magansi. Right? But why we give? For God's word. Number 1, because we are saved. Amen? Kay niluwas na ta, giluwas na ta mga igsoon ko sige sa atong gibasa diri sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved. Naluwas ta pinaagi sa grasya through faith. Dili pinaagi sa bautismo, dili pinaagi sa paghimog maayo. Not of yourselves. Ang kaluwasan dili kita mo church na ini. Wala na to bayri ang atong kaluwasan, but it is a gift of God. Gighatag ni sa Diyos kanato. Now the price of our salvation is huge, dako kayo. It is great. Maigsoon ko sa Ginoo, mangutanan siguro mo, ngano man ang kaluwasan, it is a gift of God because kung dili ni gasa, walay maluwas nato. Dili nato mabayran ang kaluwasan sa atong kalag tungod sa kadako niini. Now, maigsoon ko sa Ginoo, if you are saved, doon na kay gugma sa buluhaton sa Diyos. What is our money? Kung mamatay ta, walay bisang piso nga madala nato dito sa langit. All our treasure mabilin diri sa kalibutan. And we don't know kinsay mo pahimulos niya. Now, maigsoon ko sa Ginoo, to God be the glory, salamat ta. Kadaghan sa mga Kristohanon din sa atong church, naghatag sila. To God be the glory. And I'm praying for them that God will bless them more and more every year. Maigsoon ko sa Ginoo, even in pandemic, God can bless us. Kung musunod ta diya sa kabubuton sa Ginoo. Now, Christian, ang Kristohanon nga dili malipayon nga Kristohanon, ato mga Kristohanon nga dili sila nakawa sila makakaton sa paghatag. Pero ang mga Kristohanon nga nakakaton sila sa paghatag, they are joyful Christian. Amen? If you are sad, give. Maigsoon ko sa Ginoo, si Judas kawatan siya. Ngano kay wa siya maluwas. And then number 1, because we are saved. Number 2, because God gave. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave. Amen? God gave. Unsa iyang gihatag? Money? No. He gave His only begotten Son. Maigsoon ko sa Ginoo, we cannot understand the love of God ng tao makasasala, gihigugma sa Diyos ang tao apan niyang idumtan ng sala, apan tungod sa iyang gugma kanato, He gave His Son, the Lord Jesus Christ, to die for us. And if you are not saved, Jesus Christ died for your sin. Kung mamatay ka, ngawa nimo madawat si Kristo, wala si Kristo sa imong kinabuhi, mamatay ka, ang imong kalag, muadto sa impyerno, mas maayo pa nga wala ka mataw nining kalibutan. Now, Christian, just remember this. Importante kayo, nga atong uno-nao, ng atong mga kaparintihan, our neighbors, our friends, our relatives, they need to be saved. And that's the reason why nganong kita nga mga Kristohanan, we need to walk, kinamportante kay nga maglakaw ta diha sa dalan sa Ginoo. Maglakaw ta nga balaan aron mahimot ang blessing ngadto sa uban. Ug maigsoon ko sa Ginoo, we need to give because God gave. There's a big difference between God and man in giving. God wants to give the best. But man will love to give kanang di na nato magamit.
Usay ganahan ta mohatag og atong sapatos na buslot na. Right? Usay ganahan ta mohatag og mga sudan nga di na nato makaon. Wa may sayop ni ana. Pero ang Dios dili sa ingon ni ana. Kung dunay mangayo nato siguro sapatos, mangita ta pinakamaot nga sapatos, right? That's man's nature. But God dili ingon ni ana ang Dios. Ang Dios, He wants you to give what is the best for you. Young people, remember this. Yung mangayo ka sa Ginoo, husband o wife, pinaka the best ihatag sa Ginoo. Mas maayo ang Dios mo hatag kay kanato nga mopili. Amen. Ang Ginoo mo papilian. Kneel down and pray because that's the nature of God. Pwede sa Diyos ihatag niya one of His angels. But no, He gave His best, His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Even for me, I can understand nganong nahimo na sa Ginoo. Siguro inyong pangayoon, inyong ilansang sa krus, duha na ko kanak, duha gay na, wa di gyud ko musugot, magpatay gyud ta, di na ko na mahimo. But only God can do that. Maigsoon ko sa Ginoo, maulaw ta sa Ginoo, and everything that we have today is from God, right? Amen. Apan nga naman maigsoon ko sa Ginoo nga magdumili ta sa paghatag sa Dios, we give because God first, siya mo'y naghatag ka na ito. Doon na tayo ikabalik o gahatag ka niya. God gave the best. His Son, His only begotten Son. Everything we had is from God. Natao tanining kalibutan nga wala tayo dala. Ingon sila, ang sinultihan sa langit, Bisaya. Siya nga naman, pastor, kay ang bata, permiro niyang gawas, ang bisag Amerikano pa, ang iya gyong sinultihan, binisaya, mingon siya, wa. Nabagoy, bata mingon, nothing, wala eh. Wa, kay dala. Tanan iya sa Ginoo. Mula mamatay ta, nga wa sa tay dala. Ano man, nigawas ta sa taguangkan sa tong ginikanan, nga wa tay dala. Apan maigsoon ko sa Ginoo, our money today is very useful. Og imo ning ipagamit diha sa buluhaton sa Ginoo. More souls got saved. I'm excited ini guman sa pandemic ko, Lord, ni guman sa pandemic. Naghantag mga missionary pila. Upat nga mulakaw sila. Pastor, naman puta mangitag kwarta niya na maigsoon ko Ginoo, God will supply the needs. Dapat dili ta mahadlok nga naman this work kinibuluhaton ni sa Ginoo. Dili ni ato nga buluhaton sa Ginoo ni. Na maigsoon ko sa Ginoo. Why we gave? Because God gave. Naghatag ang Diyos. Why we need to give for God's work? Number one, because we are saved. Number two, because God gave. Number three, because God's theme in creation is giving. In Romans chapter 1, verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, and even in eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Now the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. The next best teacher in giving is the creation. Sunod sa Biblia. Everything in creation gives. Walay butang nining kalibutan nga wa maghatag. God does not make anything that doesn't give. Amen? Ang yuta naghatag og nutrients sa mga tanom. Ang sagmo naghatag og pagkaon sa mga hayop. Ang hayop naghatag og pagkaon sa tao. Ingon ang mga moderno nga mga mag-uuma
nga ang pinakamaayo nga mag-uuma dapat na siya tanom na po siya buhi. Kay inig kalibang sa baka, inig kalibang sa iyang hayop, iyang iabuno sa iyang tanom. O ang iyang tanom sad nga di mahalin, ipakaon sa niya sa iyang hayop. Right? Nasabtan ninyo? Na maigsoon ko sa Ginoo, tanang butang ning kalibutan na naghatag. Walay butang ning kalibutan nga naa siya nga wa siya maghatag. Mahimo kang miserable kung kanang butanga dili siya maghamuhatag. Kita ganing sulod no nakasulay na mo usa ka semana. Usa lang na ka semana ha. Di mo moadto sa CR. Di ba mag-arboruto inyong tiyan, mahimo mong miserable. Right? What's that? That's nature. Yung ka, bahala na mo, ako dili nagyong kumato sa CR. You cannot do that. Nga naman, that's against nature. If it's against nature, there's something wrong in your body. Now, maigsoon ko sa Ginoo, everything in this world gives. That's nature. Maigsoon ko sa Ginoo, if you study the nature, you understand the purpose of God of giving. Right? Now, akong balikon, maigsoon ko sa Ginoo, for example, ang yuta naghatag siya nutrients sa tanom, ang sagbot naghatag og pagkaon sa hayop, ang hayop naghatag og pagkaon sa tao, wala gibutang ning kalibutana, nga wa gyud maghatag. For example, look in the stage. Everything here, they gave. For example, ang pulpito, naghatag sa serbisyo kay akong ipatong ang Bible o sa itong makanta, ang basahon para doon na siya patungan. Right? Wala na ito ni gibutang diri kay basta lang gibutang. Ang bulak atong ibutang para nindo tanawon. It gives beauty. Amen. These microphones naghatag siya serbisyo. Kung panalitan ang microphone, maingon siya magwilga ko, di na ko motingog. Bahala na mo diya. Inigsulti na ako, di sa motingog. Dili kita mo'y luoy siya kaya atong alisdan. Right? Na mahigsoon ko sa Ginoo until sa pagbalik sa Ginoo, God wants us to use us and ang nature mahigsoon ko sa Ginoo mao kana ang usasad nga ikaduha nga motudlo kanato mahitungod sa paghatag. Then last phrase of Romans chapter 1 verse 20, so that they are without excuse. Ang mga tao wala sila excuse nga walay nagtudlo nila mahitungod sa pagkatinuod nga Dios. Because the creation speak about the power of God. Kung ang tao, no? Iya lang yung tunan ang nature. Dili gid siya maingon nga walay Diyos. Sa una, when nag-eskwela ko, grade 1, grade 2 ko, kung manganak ang baka sa akong lula, usahay di ko mo eskwela. Kay akong lion ang baka. Inigawas sa anak sa baka, tilapan sa mama. Kisa man ninyo na baka din eh. Wala mo kita yung pag anak sa baka. Tilaan sa mama, ang nawong tanan tilaan niya. Aron makuha itong nag-cover sa iyang anak. Aron makagihunahwa ang baka. And then, mapahuway ang baka og pila ka minuto, bagana o oras. Yang mulakaw, biyaan sa mama, manabsab dito ang mama, og sagbot. Ya, daghan ang mga baka dito, nakuyog sa iyang mama. Pero nga kung pangutana, ngano ang baka nakailas siya sa iyang mama, nga nagpiyong manunta siya. Mulakaw siya, magbalintong siya, maana na po siya. Yung kodayon, mudidi siya. Ang akong unahon na kinsa may nagtudlo sa baka nga mao nay didi. Di ba lisod kayo? Paigsoon ko sa Ginoo because there's someone who created it. It is God naghimo niya.
And then, maigsoon ko sa Ginoo, in nature, atong makita nga tanan naghatag. Walay usa nga wa maghatag. Everything gives, and that's the principle of God. You can understand the principle of God about giving when you observe the nature. Na maigsoon ko sa Ginoo, our God is a giving God because of the creation speak about the power of God. And also in creation we understand the importance of giving. So every Christian without excuse, because the creation teaches us how to give. People become miserable if we don't follow God's design, how He created us. Mahimutang miserable, kundi nato sundon ang paghimo sa Ginoo nato. The creation speak the glory of God, and the theme of creation is giving. There is one theme in creation is giving. Unsa ka og ang muundag hatag. Nun siya, mingon ang manok nako dito sa poultry. I have 9,000 chicken. Mingon siya, di nako mo hatag og itlog. Purdoy among poultry. Pero, ang pinakaluoy ang manok. You know, what is kal? Kal? Kanang ibaligya bitaw ni Brother Dudong na usa ka kilog tunga. Pila inyong baligya? 80 no? 90. Usa ka kilog tunga ang baligya. 85 no? 90. Barato ra. Nganong ibaligya man na siya? Kay wa siya mohatag og itlog. Now, mahibaw-an nila ang nagbantay sa poultry nga wa na mo itlog. Ilang timan-an kani wa na mo itlog ni? You are in danger kung muundang ka og hatag. Right? Amen? Na maigsoon ko sa Ginoo, salamat ang atong Diyos mapailubon siya. And then, kung mupadayon ka sa paggamit sa Ginoo, God, the more God ang Ginoo mo, ga-bless ka ni mo dugang. Now, why we need to give for God's word? Number one, because we are saved. Number two, because God gave. Number three, because God's theme in creation is giving. Last katapusan, because God's way of blessing us is through giving. Maybe maingon ka, dili ko muhatag kay publiko. I need more money. Pastor, I cannot give because lisod ko, kulang ang akong kwarta. That's why you give, because God's way of blessing us is through giving. Dili gini mausahan. Every one of us, we need to follow this principle because mao ni gitudlo sa pulong sa Ginoo. Di nato ni mausab. We give not because God needs help, but because we need help from God. Ayaw mo pagunahuna nga nagwali siguro sa pastoran nino kay wa na tay kwarta? No. The reason why I always preach this, because I want you to be blessed by God. Dili ko gusto namo nining simbahan na bordoy mo, na bankrupt mo, na kalisod-lisod mo. Dili makita ang Diyos na atong gialagaran. There's nothing wrong with God. Sometimes, sulayan ta sa Ginoo. Like Job, like other, Christian in the Old Testament, in the New Testament. But Christian, listen to me. Kung sulayan ka sa Ginoo, dunay katapusan sa pagsulay. Like Job, human sa pagsulay, there is great blessing. Amen? Now, maigsoon ko sa Ginoo, kung atong sundo ng pulong sa Diyos, ang Diyos, dili siya mamaka. Because God's way of blessing us is through giving. We gave not because God needs help, but because we need help from God. In Malachi chapter 3 verse 10, bring you all the tithes into the storehouse, that there be meat in mine house, and prove me now here which saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be not room enough to receive it.
It is God's command. Gisugo ni sa Dios. Wala exempted na to niini. Kung ato ning sundon, atong madawat ang gisad sa Ginoo siya, I will ingon siya, if I will not open you the windows of heaven, sa kung inyo ning buhaton, akong abrihan ang mga bintana sa langit ug punon tamo sa panalangin. Amen? Nausahay, maigsoon ko sa Ginoo, nalilimot ta sa sinugdanan sa verse, gusto tag panalangin, pero bring ye all the tithes. Amen? Murag di naman mumuto. Amen? Now, Proverbs chapter 11, verse 24 to 25, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The laborer's soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. There is that scattereth. Siguro, sige siya gahatag, matingala ta, and yet increaseth. It is amazing. Kahibulungan, di ba? Apan diha na to ma-probe nga unsa gid katinuod ang pulong sa Dios. Sa diha nagsugod kog negosyo, abi na kog sayon, lisod man day kayo makaginansya. Pertigyong lisura. Early in the morning, siguro alas 4 mamatan ako. Kaya magluto mig pan. And then matulog ko kasagaran alas 12. Muna akong routine, pero wa gihapoy ginansya. Og I realize when I read the Bible, ang Ginoo nagsaad siya. Ang Biblia is full of promises of God, right? And then I claim the promise of God, and then, well, I'm going to try it. Gusto na ko sulayan ng Ginoo. When ko, Lord, kung dili ka mo hatag na ko ginansya, di ko ka-tithes, but Lord, mo ginansya kung dili, ako kang pautangon. Wa man ko ginansya, di wa ko tithes, tamaras kaon. Nig-inventory na ko, maura gyapon, nakuhaan pagamay akong kapital. Ko Lord, mo ginansya kog dili, mo hatag ko og 100 pesos a week every Sunday. And that's my advance tithes. And ko Lord, hantod nga mabankrupt ko. Mas maayo na lang kung nabankrupt ko kay kung mawala ang akong kapital, ang uban nahatag ra nako sa Ginoo. You understand what I mean? And then after many months, I do the same. To God be the glory. Nakaginansya ra gyud. Pero mao gyud taon. And then I said, Lord, well, tanaw ko, well, nindot nga paagi. Kay kung wa kato, galisod ko ginansay ko, gusto ko ang Ginoo mo trabaho sa akong negosyo. And I said, Lord, I will do it again. I promise you, if doon ako'y goal nga gamay, unya akong gingnan ng Ginoo, Lord, kung ako ning ma-reach ang goal, I will increase my giving to 30%. And then I work hard, and then gihatag sa Ginoo. And then I gave 40%, another goal na reach na ko. And I said, Lord, how about kung pautangon ka na ko og 5,000 a week? Maigsoon ko sa Ginoo, wa kong musulti kay inyong awato na. No, if God did not touch your heart to do, pareha na ako, ayaw niyo buhatan. Ako lang gi-share nga akong gisulayan ng Ginoo because God's way of blessing us is through giving. So Lord, I let you borrow 5,000 a week, and that's my advanced tithes and my advanced love offering. Well, akong gisuwat nga utangan ang Ginoo every Sunday. Nganong utangan man, pastor? Kaya pa man ko'y ginansya. Siyempre, ahaman nimo kuhaon ang imong offering diya sa imong ginansya. Aban magson ko sa Ginoo, nakita na ako niabot ang panahon nga nakita na ko okay di ay. And again, I increased it to 10,000 a week. Maybe that's 20 years ago.
Ang among balay is 500 pesos a month, ang among rental. Walay alcoba, si GR, gamay pa, puya pa, sige lang kadak sakit si GR, kay init kayo. Apa maigsoon ko, it is impossible sa mga tao nga akong makuha na 25, Sister Jima, 25? 25,000 a week, it is impossible. In hours, akong paglantaw nila, di yun, lisod yun kayo. Apan maigsoon ko sa Ginoo, because God promises, it is kahibulungan nga butang nga mahimo sa katao kung musalig ta diha sa Ginoo. Because the Bible says, there is that scattereth and yet increaseth. Siya nga naghatag og daghan, nagauswag. There is that withholdeth more than is meet, but it tended to poverty. Doon ay nagdumili sa paghatag na purdo hinoon. Ang paghatag dili mao hinungdan nga mapurdo ita. Kung dili ang hinungdan nga wala ta mo hatag. Now he that watereth shall be watered also himself. Siya nga naga tabang sa buloton sa Dios, tabangan usab sa Dios, because giving is God's way of blessing us. If you want to be blessed by God, then give. Right? Work hard and be honest. And then continue giving until nga ihatag sa Ginoo ang imong gipangayo. Giving is very important subject in our Christian life. There's many things you lose when you are not involved in giving. You lose your opportunity to be blessed by God. Dili ka malipayon kung di ka musunod diha sa Ginoo. A Christian who does not give is a miserable Christian. A Christian who gives sacrificially is a Christian who enjoys the most. Giving is the act of faith in the Bible. In the Bible. The Bible says in Hebrews chapter 10, verse 38, now the just shall live by faith. But if any man drew back my soul, shall have no pleasure in him. Maunay kalipay sa Diyos nga makita niya, even sa imong kalisdanan, you continue giving. Even in sa imong mga pagsulayo, continue giving. And God is preparing you a great reward in the future nga never ni mo na-imagine sa kadako ang panalangin sa Ginoo nga imong mapaabot. But God is looking for somebody who trusted the Lord when you gave. You believe God, and God will make you a channel of blessing. And Diyos nangita siyang mga tao, and we can able to trust God. Ang atong ibutang, ang atong paglaom, pagsalig diya sa Diyos. Why we gave? For God's work, number one, because we are saved. Number two, because God gave. He gave His Son to die for us. He died on the cross because He wants to save you if you are not saved today. God the Father, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kung wa pa ka kasiguro kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi adto ka sa langit, dawata si Jesus Christ. Kaysa mo'y paagi nga makaadto ta sa langit. Gihatag siya sa God the Father aron mo bayad sa atong mga sala. Ang imo lang buhaton, dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas. If you are a Christian, maybe dugay ka na na-save, sulayi ang Ginoo. Sulayi siya. Maybe 1 year, I'm going to try to God for 1 year. I'm going to be faithful sa akong pagsimba. I'm going to be faithful sa akong giving. Well, magsoon ko sa Ginoo, kung mga ka, Pastor, pila may akong ihatag. First of all, you need to give your tithes. The tithes is 10%. Maybe another 5% for faith promise offering. Because your faith promise offering, that's your seed to increase more. Oh, 10%, another 10 is 20%. Pastor, it's a lot. Takua po ng kwarta, lisod magay ko, Pastor. Maigsoon ko sa Ginoo, mo na gipangita sa Diyos, put your trust to God. I cannot imagine, well, I'm going to remember, kung wala ko muluhod sa Ginoo ko, Lord, here is my life. I believe in you. I'm saved.
because you died on the cross. Lord, kung akong gisalig ang akong kaluwasan din mo, how much more sa akong negosyo? Gusto na ako sulayan ng Ginoo kung tinuod ba yun ang pulong sa Diyos. Gusto ko mabankrupt sa akong paghatag but never nahitabo sa akong kinabuhi. Wala ko musulti ni Ana kay namutbot ko na ang akong asawa. She knows sa akong gisulti. There are times I said, Lord, I want you na makita na ko ang imong gahom, Ginoo. Na Christian, he is longing sa mga Kristohanon nga we going to trust Him. Maybe you are in the hardship of life today. Yung ka-pastor, ang akong negosyo lisod gyud. Ang akong trabaho lisod gyud. Now, Christian, why nadili ka mag-experiment sa imong kinabuhi? Dugay na pastor nga panahon, I use. Sometimes I give, sometimes dili. But Christian, be faithful. Kita nga mga Kristohanon gusto sa Diyos na makita siya sa atong kinabuhi. I will say it again and again. Christian, kung makita ka sa imong mga relatives nga luoy ka, dili sila motuo nga tinuod ang atong Diyos nga gialagaran. Right? Amen? Now gusto sa Diyos nga iyang ngalan mahimaya sa atong kinabuhi. But you know, bisag kung saan ni mong paningkamot, bisag kung saan ni mong pray, hey Christian, dili gyud mahitabo nga Diyos mo bless nimo kundi ka mo sunod sa Ginoo diha sa paghatag. But God is looking. Nagngita siya mga tao nga mosalig diha kaniya. You know, ang Diyos dali ra kayo kung ang Diyos mo panalangin nato because God is powerful. But what is lacking to us? We don't trust God. Pero atong sulayan ang atong pagsalig ibutang nato sa Diyos. You will see the great blessing of God sa atong kinabuhi. Tema ninyo ni, ang Diyos dili ka kitag milagro sa imong kinabuhi kung dili ka willing mamatay diha sa Ginoo. Now, do you remember David? Kung kita pa to, musukol ka tangin ni Goliath, nagibugol-bula ng Ginoo. Pero si David, willing siya mamatay para sa Ginoo. He want to fight the giant na nagbugal-bugal sa Ginoo. You know, Christian, the devil nagbugal-bugal sa atong panimalay. Yun sa yawa, tanawa, musunod mo ng baptist, tanawa, luoy kay sila. Kaya nagbaptis-baptis mo guna. Pero actually, God wants to bless us. Ang nakapugong sa panalangin tungod kay wa ka mo sunod diha sa Ginoo. Pero imong sulayan ang Ginoo, makita nimo ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Christian, how about 2020? Lord, I want to be faithful. Lord, I want to put all my trust diha nimo. O imong makita ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Maninog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your words. Lord, ako nagpray, nagampo Ginoo, nga ikaw magalihok. I ask the Holy Spirit to convict our hearts. Lord, I know ang mga tao Ginoo, usay nagduwa-duwa sila. O may tungod na sa kwarta Ginoo. But Lord, kung misalig mi sa among kaluwasan, ngano di may musalig sa among kwarta diya nimo. Lord, daghan mga Kristohanon amo makita ang ilang kinabuhi, wala makita Ginoo ang mga blessing because there's something wrong in our hearts, O God. Lord, please help us. Tabangi sila Ginoo. Tagaay kami sa among kasing-kasing Ginoo o pagsalig diya kanimo. Lord, kung doon na mangganing karon nga wa pa masave, ako nagpray, O God, nga convict his heart, the Holy Spirit, magkonbiktar siyang kasing-kasing o makasabot siya sa paagi sa kalawasan o iya kang dawaton karon nga ilang maluluwas. Tanang akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly para sa among mga bisita o bisag pag nabautismuhan na ka, dugay na ka diri sa church, nagsimba.
Pero wa pa ka kasiguro kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit. May ka, Pastor wa pa gid ko kasiguro. I feel nga wala pa gid si Kristo sa akong kinabuhi. O gusto ko nga dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Ipataas lang ang tuon nimong kamote mailan nga imo siyang dawaton. Ano na ba? Raise your right hand, Pastor. I want to be saved. I want to be saved. Now Jesus Christ died for you. He's waiting you. Nga imo siyang dawaton. Musuod siya sa imong kinabuhi. Luwason niya ang imong kalag. I presume that all of us are saved. Now, Christian, the message is very simple. I preach about giving. The reason why we need to give for God's work. Now, our life becomes sometimes miserable because we don't believe the Word of God. Maybe this morning you are naghatag ka sa Ginoo. Nagpadayon kag hatag sa Ginoo, but yung Pastor, wala may naginako makita ang panalangin sa Ginoo sa akong kinabuhi. Now, Christian, just continue giving. Wait until the time that God will pour you out a blessing. And there's not enough to receive it. Well, I don't know about your heart today. But if God's speaking to your heart, or you need to renew your vow to God this 2021 nga magpadayon ka, mag-faithful diya sa Ginoo, will you come and kneel down to the altar? Thank the Lord. Bisan pa wala pa nakakita sa panalangin Ginoo nga imong gibubon ako. But Lord, I will continue. I will continue serving you. Our Heavenly Father, thank you so much, O God. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong kaluoy kanamo. Thank you so much, Lord, sa imong pagluwas, sa imong pagpanalangin. Lord, ako nag-pray nga ikaw mag-bless sa imong katawan, Ginoo. Continue to speak to their hearts, O God. Even in 2021, Lord, we can able to continue in our commitment sa among faith promise offering o sa paghatag sa among tithes and offering. Lord, thank you so much for this church, O God, sa mga tao nga imong gibutang din sa ilang paghatag, sa ilang pagsakripisyo. Lord, ako nagpray sa tanang mga Kristohano na naghatag. Bless them, O Father. Bless them more and more. Even their children, O God. Lord, kani mga Kristohano, they kneel down and they pray. I don't know, Lord, what is in their hearts. But Lord, I pray that you will continue nga magpasabot ka sa ilang kasing-kasing, O God. Maybe they have facing a hardship financially. But Lord, sustain them. Lord, supply their needs. Lord, ako nagpray. Ayaw bugaya, Ginoo, nga ibubo ang mga panalangin sa imong mga kaanakan, O God. Ano, Lord, mao ni kalipay nimo, Ginoo, nga kami nga imong mga kaanakan, Lord, makita ang among pagtuo diya kanimo. Tanan akong ipangayo, balik na og dungog pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen.